Kaibigan, sa video na ito, tatalakayin natin ang mga senyales ng huling panahon ayon sa Biblia. Maraming tao ang nababagabag at natakot sa mga nangyayari sa mundo na iyon, mga digmaan, kalamidad, at mga sakit na hindi maipaliwanag. Ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Malapit na ba ang katapusan ng mundo? Alamin natin. Ano-ano nga ba ang mga palatandaan na ibinigay ni Jesus tungkol sa pagtatapos ng mundo? Alamin natin. Sa Mateo 24:6-7, sinabi ni Jesus, "Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita tungkol sa digmaan. Ang mga digmaan ito ay hindi lamang mga simpleng alitan sa pagitan ng mga bansa, kundi mga malalaking labanan na nagdudulot ng matinding pinsala at pagkawasak. Ang mga sundalo ay naglalabanan, ang mga sibilyan ay nagdurusa, at ang mga komunidad ay nawawasak. Ang mga digmaan ay nag-iwan ng mga sugat na hindi madaling maghilom, at ang mga alaala ng karahasan ay nananatili sa isipan ng mga tao. Magkakaroon ng tagutom, mga lindol sa iba't ibang dako. Ang tagutom ay nagdudulot ng matinding paghihirap sa mga tao, lalo na sa mga bata na walang sapat na pagkain upang lumaki na malusog. Ang mga pamilya ay nagkakawatak-watak dahil sa kakulangan ng pagkain, at ang mga komunidad ay nagiging mahina. Ang mga lindol naman ay nagdudulot ng pagkawasak ng mga tahanan at infrastruktura na nag-iwan ng libu-libong tao na walang tirahan at nangangailangan ng tulong. Hindi ba nakikita natin ang mga ito ngayon? Ang mga balita ay puno ng mga ulat tungkol sa mga digmaan, tagutom, at lindol. Ang mga imahe ng mga biktima ay nagdudulot ng lungkot at pangamba sa ating mga puso. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang mga kwento sa mga libro, kundi mga realidad na ating kinakaharap sa araw-araw. Mga digmaang pandaigdig na nag-iiwan ng pinsala at kamatayan. Ang mga digmaang ito ay nagdudulot ng malawahang pagkawasak at pagkawala ng buhay. Ang mga bayan at lungsod ay nagiging mga lugar ng pagkawasak, at ang mga tao ay nawawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga digmaan ay nagdudulot ng matinding takot at kawalan ng pag-asa sa mga tao. Mga bansang nagugutom dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig. Ang tagutom ay nagdudulot ng matinding paghihirap sa mga tao, lalo na sa mga bata na walang sapat na pagkain upang lumaki na malusog. Ang mga pamilya ay nagkakawatak-watak dahil sa kakulangan ng pagkain, at ang mga komunidad ay nagiging mahina. Ang kakulangan ng tubig ay nagdudulot ng matinding problema sa kalusugan at kalinisan ng mga tao. Mga lindol na nagwawasak ng mga tahanan at infrastruktura. Ang mga lindol ay nagdudulot ng pagkawasak ng mga tahanan at infrastruktura na nag-iiwan ng libu-libong tao na walang tirahan at nangangailangan ng tulong. Ang mga rescue operations ay nagiging mahirap dahil sa dami ng mga nasirang gusali at mga taong nangangailangan ng tulong. Ang mga ito ba ay mga ordinaryong pangyayari lamang? Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang mga simpleng aksidente o natural na kalamidad. Ang mga ito ay mga palatandaan ng mas malalim na problema sa ating mundo. Ang mga digmaan, tagutom, at lindol ay mga sintomas na mas malalim na sugat sa ating lipunan at kalikasan. O ito na ba ang mga palatandaan binabanggit sa Biblia? Ang mga pangyayaring ito ay maaaring mga palatandaan ng mga propesya sa Biblia. Ang mga salita ng Panginoon ay totoo at tapat, at ang mga pangyayaring ito ay maaaring mga babala sa atin upang tayo ay maganda. Huwag nating kalimutan na ang mga salita ng Panginoon ay totoo at tapat. Ang mga propesya sa Biblia ay nagbigay ng babala tungkol sa mga digmaan, tagutom, at lindol. Ang mga ito ay mga palatandaan na dapat nating pagtuunan ng pansin at paghandaan. Kung sinabi niya magkakaroon ng mga digmaan, tagutom, at lindol, ito ay tiyak na nangyayari. Ang mga pangyayaring ito ay mga patunay ng katotohanan ng mga salita ng Panginoon. Ang mga ito ay mga babala na dapat nating seryosohin at paghandaan. Ngunit ano ang dapat nating maging tugon sa mga pangyayaring ito? Dapat ba tayong matakot at mawalan ng pag-asa? Hindi po. Ang mga pangyayaring ito ay dapat magsilbing babala sa atin upang tayo ay maging handa at magtulungan.
Dapat ba tayong matakot at mawala ng pag-asa? Hindi po. Ang mga palatandang ito ay dapat magsilbing babala sa atin upang tayo ay maging handa. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay dapat maging matibay, at ang ating pagkakaisa bilang komunidad ay dapat maging mas matatag. Ang mga palatandaang ito ay dapat magsilbing babala sa atin upang tayo ay maging handa. Handa sa espiritual na aspeto sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating pananampalataya sa Diyos. Handa sa pisikal na aspeto sa pamamagitan ng pagiging responsable at pagtulong sa ating kapwa. Handa sa espiritual na aspeto sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang ating pananampalataya ay dapat maging matibay upang tayo ay maging handa sa anumang pagsubok na darating. Ang ating panalangin at pag-aaral ng Biblia ay dapat maging bahagi ng ating araw-araw na buhay. Handa sa pisikal na aspeto sa pamamagitan ng pagiging responsable at pagtulong sa ating kapwa. Ang ating pagkaisa bilang komunidad ay mahalaga upang tayo ay makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ang ating pagtutulungan ay magbibigay ng lakas at pag-asa sa mga biktima ng mga kalamidad. Tandaan natin na ang Diyos ay laging kasama natin, lalo na sa panahon ng kagipitan. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa atin. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay magbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Manalig tayo sa Kanya at huwag tayong padadaig sa takot. Ang ating pananampalataya ay magbibigay ng lakas at pag-asa sa atin upang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang Diyos ay laging kasama natin, at ang Kanyang pagmamahal ay magbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Isa pang senyales ay ang moral decay at pagkawala ng pagmamahal ng marami. Sa ating modernong panahon, tila ba ang mga tao ay nagiging mas malamig at walang pakialam sa kanilang kapwa. Ang mga simpleng kilos ng kabutihan at malasakit ay nagiging bihira na lamang makita. Sa Mateo 24:12, sinabi ni Jesus, "Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig." Ang mga salitang ito ay tila nagiging mas totoo sa bawat araw na lumilipas. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Ang mga balita ay puno ng mga ulat ng kaguluhan, krimen at karahasan. Ang mga tao ay tila nawawala na ang kanilang moral na kompas. Nakakalungkot isipin na ang mga salita ni Jesus ay nagkakatotoo sa ating panahon. Ang mga tao ay nagiging mas malayo sa isa't isa, at ang mga simpleng kilos ng kabutihan ay nagiging bihira na lamang makita. Ang kasamaan ay lumalaganap na parang epidemya, at ang pag-ibig ng marami ay unti-unting nawawala. Ang mga dating masiglang lugar ay nagiging tahimik at walang buhay, puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang mga tao ay mas makasarili na ngayon. Mas iniisip nila ang kanilang sarili kaysa sa kanilang kapwa. Ang mga simpleng asal ng paggalang at malasakit ay tila nawawala na. Mas iniisip nila ang kanilang sarili kaysa sa kanilang kapwa. Ang mga tao ay nagiging mas abala sa kanilang sariling buhay, hindi na iniintindi ang mga nangangailangan ng tulong. Ang mga krimen at karahasan ay nagaganap araw-araw. Ang mga balita ay puno ng mga ulat ng pagnanakaw, karahasan, at iba pang mga krimen na nagpapakita ng pagbaba ng moralidad sa ating lipunan. Ang mga pamilya ay nawawasak dahil sa kawalan ng pagmamahal at pag-unawa. Ang mga simpleng pagtatalo ay nagiging malalaking away na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng mga pamilya. Ang mga kabataan ay naliligaw ng landas dahil sa mga masasamang impluensya. Ang mga kabataan na dapat sana'y pag-asa ng bayan ay nagiging biktima ng mga bisyo at masasamang gawain. Ang droga, alcohol at pornografiya ay laganap na sa ating lipunan. Ang mga ito ay naging sanhi ng pagkasira ng buhay ng maraming tao, lalo na ng mga kabataan. Ang mga tao ay mas nagiging materialistiko at kahaman sa kapangyarihan. Ang mga simpleng bagay na dati nagbibigay ng kasiyahan ay napapalitan na ng mga material na bagay at kayamanan. Ang mga palatandaang ito ay nagpapakita na ang mundo ay papalayo na ng papalayo sa Diyos. Ang mga simbahan ay nagiging walang laman, at ang mga tao ay tila nawawala na ang kanilang pananampalataya.
Ang mga tao ay mas pinipili ang kasalanan kaysa sa kabanalan. Ang mga bisyo at masasamang gawain ay nagiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng marami. Ang kadiliman ay lumalaganap na sa buong mundo. Ang mga tao ay tila nawawala na ang kanilang moral na kompas, at ang kasamaan ay nagiging mas laganap. Ngunit hindi pa huli ang lahat, may pag-asa pa rin na magbago ang lahat. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdalang liwanag sa gitna ng kadiliman. Mayroon pa ring mga taong nananatiling tapat sa Diyos. Ang kanilang pananampalataya at kabutihan ay nagbibigay ng pag-asa sa ating lipunan. Mayroon pa ring mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanilang kapwa. Ang kanilang mga simpleng kilos ng kabutihan ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdala ng pagbabago sa ating lipunan. Maging liwanag tayo sa gitna ng kadiliman. Ang bawat simpleng kilos ng kabutihan ay may malaking epekto sa ating mundo. Ipakita natin sa mundo na ang pag-ibig ay buhay pa rin. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdala ng liwanag at pag-asa sa ating lipunan. Chapter 3. Ang isa pang mahalagang tanda ay ang paglaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo. Sa bawat sulok ng mundo, ang mensahe ng kaligtasan ay umaabot sa iba't ibang tao, kultura at bansa. Ayon sa Mateo 24:14, at ipapangaral ang Ebanghelyo nito ng kaharian sa buong sanlibutan bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. Ang mga salita ng Diyos ay nagiging ilaw sa kadiliman, nagbibigay ng pag-asa sa mga nawawala at naguluhan. At pagkatapos ay darating ang wakas. Ang wakas na ito ay hindi dapat katakutan, kundi dapat ipagdiwan, sapagkat ito ay nananahulugang ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan at kadiliman sa mundo, mayroon pa ring magandang balita. Ang Ebanghelyo ay patuloy na nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa mga tao. Sa bawat sermon, sa bawat pag-aaral ng Biblia, ang mensahe ng pag-ibig at kaligtasan ay lumalaganap. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay patuloy na lumalaganap sa buong mundo, mula sa mga malalayong baryo hanggang sa mga abalang lungsod. Ang mensahe ng kaligtasan ay umaabot sa lahat. Ang mga misyonaryo ay naglalakbay sa iba't ibang lugar upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Maraming tao ang tumatanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang mga bautismo ay nagiging simbolo ng bagong buhay at bagong pag-asa. Ang mga tao ay nagkakaisa sa pananampalataya, nagdiriwang ng kanilang kaligtasan. Ang mga simbahan ay patuloy na lumalago at dumarami. Ang mga bagong gusali ng simbahan ay tinatayo, at ang mga lumang simbahan ay pinapalawak upang makapagbigay ng lugar sa dumaraming bilang ng mga mananampalataya. Ang mga komunidad ay nagkakaisa sa pananampalataya, nagiging mas matatag at mas malapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay isinasalin sa iba't ibang wika upang maibahagi sa lahat ng tao. Ang mga tagasalin ay nagsusumikap upang matiyak na ang bawat tao, anuman ang kanilang wika, ay maaring maunawaan ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang mga Biblia ay ipinapamahagi sa iba't ibang bahagi ng mundo, nagiging gabay at inspirasyon sa maraming tao. Ito ay isang palatandaan na ang Diyos ay hindi pa tapos sa mundo. Ang kanyang plano ay patuloy na isinasakatuparan, at ang kanyang pag-ibig ay patuloy na umaabot sa lahat ng tao. Mayroon pa siyang plano para sa sangkatauhan. Ang plano na ito ay puno ng pag-asa at kaligtasan. Ang mga tao ay nagkakaisa sa panalangin, humihingi ng gabay at biyaya mula sa Diyos. Ang kanilang pananampalataya ay nagiging mas malalim, at ang kanilang relasyon sa Diyos ay nagiging mas matatag. At ang planong iyon ay ang iligtas ang lahat ng mananampalataya sa Kanya. Ang mga grupo ng pag-aaral ng Biblia ay nagiging mas aktibo, nagbabahagi ng kanilang kaalaman at pananampalataya sa isa't isa. Ang mga misyonaryo ay patuloy na tumutulong sa mga komunidad, nagiging instrumento ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang paglaganap ng Ebanghelyo ay isang tanda ng pag-asa. Ito ay nagpakita na sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon, ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na nagliliwanag. Ang mga mananampalataya ay nagbabahagi ng kanilang pananampalataya,
nagiging inspirasyon sa iba. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay laging kasama natin, at hindi niya tayo pabayaan. Sa bawat panalangin, sa bawat yakap, ang presensya ng Diyos ay nararamdaman. Ang mga pamilya ay nagkakaisa sa pananampalataya, nagiging mas malapit sa isa't isa at sa Diyos. Kaya patuloy nating ibahagi ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Ang ating misyon ay hindi nagtatapos, kundi patuloy na lumalawak. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa paglaganap ng Ebanghelyo. Ipaalam natin sa kanila ang pag-ibig at kaligtasan na matatagpuan lamang kay Jesus Cristo. Ang bawat salita, ang bawat aksyon, ay maaring maging instrumento ng Diyos upang maipakita ang kanyang pag-ibig. Patuloy tayong maglingkod, magbahagi, at magdasal para sa kaligtasan ng lahat. Mga kaibigan, ang mga senyales na ito ay nagpapakita na tayo ay dapat maging handa sa anumang oras. Huwag tayong matakot. Bagkus ay magpatuloy tayo sa pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Basahin ang inyong mga Biblia at maging